Ayan po at magbibigay lamang po tayo ng komento dito po sa nangyaring hearing dyan sa Senado regarding po doon sa usaping impeachment ni VP Sara. Ayun, at yun naman po ay well, masasabi natin talagang may masamang nangyari. Ano po ba yung masamang nangyari? Ay ito pong si ito po si Martin. Si Tikbalang. Habang po yan, habang nanonood ng hearing sa Senado, sa kalagitnaan ay medyo wala na siyang ginawa kundi parang parang balisa na siya. At panay ang timpla, isang thermos yung yung mga parang pitsil na mga, alam niyo na, yung mga mayayaman na kawatan, meron na sila pitsil na babasagin na mga punong-puno ng kape yan. Kape ng kape. Aba ay nung medyo tumagal-tagal pa ng kaunti, hindi na kape ang binanatan. Bumanat na ng syuktong. Ay uso yan sa kanila, sa probinsya nila yung syuktong. Syuktong ang binanatan. Aba ay nanginginig-ginig na. At talagang hindi talaga mapakali. Ngayon, sa madalit salita, ay medyo talagang hindi na talaga mapakali ngayon at parang kinukubkob na naman siya ng masamang espiritu. Ikaw naman, Mr. Berana, ang dami mong daldal. Bakit hindi mo pa diretsuhin yung gusto mong sabihin? Okay po. Relax lang po. Ang nangyari, na-stroke. Na-stroke. Pagkatapos niyang marinig yung desisyon ng mga senador na i-archive yung impeachment complaint against Sara Duterte. Na-archive na po. Iyan pong archive ay wala na pong pagkakaiba yan sa dismiss. Kumbaga, parang pinaganda lang nila ng masyado kasing masakit yung dismiss na salita. Kaya, ginamit na lang yung archive. So, parang wala na pong kanyan. Wala na pong saysay yun. Hindi na po makukanyan. Bagamat naka-archive yan. Considered as dismiss na rin po yan. Ngayon, doon na po siya ng talagang nag-semi-stroke na. At habang hinihilot-hilot siya ng kanyang asawa, bumirada ito si Amy Marcos. Talagang matindi ito si Amy Marcos. Bumirada. Pagbirada ni Amy Marcos na ang sinasabi ni Amy Marcos, nananawagan siya sa kanyang mga kakilala or mga kapatid na mga kongresista na sa halip ng atupagin ninyo si VP Sara, ang atupagin nyo na lang ay palitan nyo na yang inyong Speaker of the House na walang iba kundi si Martin Romualdez. Yan ang sinabi ni Amy Marcos. Nako, natuluyan na. Dati nanginginig-nginig pa dahil stroke na nga. Natuluyan na. Natuluyan na siyang humiga, umunat na, nanigas na. Ngayon, dinala na naman nila sa hospital. So, ibig sabihin, hindi ka naman sinasabi ritong patay na. Ay, alamin nyo na lang. So, ibig sabihin dito, ang nagpinali doon sa pagkaka-stroke niya ay si Amy Marcos. Ayan. Ayan po. At talaga namang kaya po yan, talagang total stroke. So, wala po ako sinasabi rito kung namatay na. Ang sinasabi ko po, nung marinig niya yung sinasabi ni Amy Marcos na kayong mga congressman
ang asikasuhin ninyo ay palitan nyo na yung inyong Speaker of the House. Doon na siya natuluyan. Hindi ko po sinabing namatay na. Natuluyan na po talaga siyang nanigas na. Yun po, sinugod nila sa hospital. Sana nga lang ay sinugod nila doon sa pinakamalayong hospital at hindi sa malapit. Kasi kung malapit, baka makasurvive pa, no? So, ayun, ang mga kaganapan. Ngayon, ay nais kong i-congratulate itong si Senador Marcolita. Talagang walang duda na napakatalino nitong taong ito. Imaginin mo, lahat ng kanya, si Tito Soto, si Kiko Pangilinan, lahat ng mga kanya talagang sinuplak niya lahat. Isa doon yung yung nagbigay ng analogy itong si Marcolita nang sinasabi yun daw impeachment ng House of Representatives ay wala daw pinagkaiba yan doon sa nagsaing na hilaw. So papaano mo ngayon ipapakain yan sa Senado ay siyempre kahit nasaan naman walang kakain nun kasi hilaw. Aba, gumanti itong si Soto. Gumanti! May analogy naman ni Soto, ang sinasabi niya ay dapat maghinay-hinay tayo. Huwag tayong padalos-dalos. Kasi may kasabihan tayo, sabi ganyan, na ang lumakad daw ng matulin, pag matinik ay malalim. Akala niya nakaganti na siya kay Marcolita. O sinagot siya ni Marcolita ngayon. Ay imposible naman na matinik ako kasi pag naglalakad naman ako ay nakasapatos ako at sa kalsada naman ako naglalakad. Kaya hindi ako matitinik. Nako, mas lalong nahulog yung aibag ni Tito Soto. Grabe! Tingnan nyo, parang halos sumayad na dito sa, halos malampasan na itong, baba niya yung aibag niya. Lalong nalaglag na yung aibag niya. Tingnan mo, sumubok na magbigay ng analogy kay Marcolita na gusto niyang tumbasan, gusto niyang magpakitang gilas, abay nasuplak. Kaya nga sinasabi ko, ingat-ingat. Talagang mahuhulog ang paninyo ay bag ninyo kay Marcolita. Maniwala kayo sa akin. Tingnan mo. Ito rin, nagpabida rin itong si Kiko. At yun nga, kitang-kita nyo naman yan. At diba, dito sa kanyang, dito sa side dito, hindi niya napapansin, may igit na pala ng kalapati. Yung pong kulay puti dito, yun po ay igit ng kalapati. Kasi may mga alagang kalapati yan. Bago pupunta dyan sa Senado, ganyan muna niya igit ng kalapati tapos pinunas doon sa buhok niya. Kaya ganun po ang kulay. Kasi kulay puti po yung igit ng kalapati. Yan yun. Kaya, nako, nagpapauso talaga itong si Kiko. Kaya nga po, calling the attention of our megastar Sharon Cunita to please advise your husband not to be like a gonggong.
Ay, lumawit na rin. Yung eyebag ni Kiko, talaga rin naman. Lumawit na yung eyebag ni Kiko, lumaki pa yung mata. Kasing laki na nga ng mata ng baka yan, abay dinagdagan pa niya. Ewan ko kung anong mata na yan. Parang mata na ng kwan. Mata na ng kalabaw naman. Grabe itong si Kiko Pangilinan. Talagang gonggong talaga. At kita niyo naman, napanood nyo naman yun. Talagang tinutukan ko po yan. Hanggang sa huli, tinutukan ko. Kaya nga, napanood ko si Amy Marcos nung nag-explain siya ng vote. Yes. Para sa archive, sa impeachment ma-archive yung impeachment kay Sara. Yun ang sinasabi. Napakasakit yun sa pinsan. Imaginin mo, pinsan na pinsan mo, pagsasabihan, mananawagan si Amy Marcos sa mga kongresista na palitan nyo na yan, si speaker ninyo na yan. Una, sabi ni Amy, bunjing. Di ba sinabi niya, bunjing? Pangalawa, penguin. Pangatlo, buyong. Iba yung bunjing at saka buyong. Yung pong sinasabi ni Amy na buyong, yan po yung malaking-malaki na po, lumubo na po ang bayag ni Tambaloslos. Yan po yung buyong. Kung sa sa mga taga Dumaguete pa, ayan pong buyong or bayag, lagay. Parang wala lang sinabi yan. Oy, Dilima, binday mo galaway. Lagay ko, gabitay. Ayun. Tama ba ako, mga taga Dumaguete? Binday daw ni Dilima, galaway. Tapos lagay ni Tambaloslos, gabitay. Yan ang sinasabi ni Amy Marcos na may buyong si Bunjing. Yan. Ay, grabe to si Amy. Pagka bumanat dito sa kanyang pinsan, ay ganun na lang. Sabagay, sabi pa niya kay Tambaloslos, ay abnormal nga daw yan. Di ba sinabi ko naman dito na sinapian nga po yan ng masamang espiritu. Kaya ganyan po, abnormal po talaga yan. Ngayon ay, alam nyo po, pakikikuan niya po at balitaan nyo agad-agad ako kung yan po ay natudas na. Kasi ang pagkakaalam nga natin, sinabi ko na stroke. Dahil doon sa sinabi ni Amy. Anyway, at yun po, nakita rin natin yung itsura ni Dilima. Nako, parang tinires na garapata. Imaginin mo, yung itsura nung narinig niya na archive na yung impeachment kay Sara, mukha niya parang talagang tiniris talaga na garapata. Kita niyo naman. Sinabi ko naman yan, itsura niyan ay parang giant garapata. Ngayon, nung pag tiniris mo, ganun-ganun ang itsura niyan. Tapos, ito ngayon mga kongresistang ito na lalong pumangit. Mga pangit na nga. Lalo pang hindi mo maipinta mga mukha nito. Itong si Joel Chua. Abay, talagang
Talagang hindi mo talaga maipinta. O, itong si Abante. Nako! Habang nanonood ng hearing sa Senado, hila-hila niya yung dila niya. Hindi niya namamalayan, umabot na pala doon sa kusina nila, yung dila niya, dinidilaan na rin yung kasirola. Ayan. Ang dami talagang napahiya na mga kongresista. Ay, paano hindi kayo mapapahiya? Ay, talaga namang mga bobo kayo, di ba? Mga bobo talaga kayo. Kaya, kayo ang gumawa ng sarili niyong kahihiyan. Ngayon, ito na. Bago nag-umpisa ang hearing tungkol sa, bago nag-manifest itong nag-privilege speech pala si Marcolita, di ba? Ang dami-dami nilang tinalakay na mga uupuan nila or aasikasuhin nilang mga problema dito sa atin. Kasama na po dyan yung mga pagnanakaw nitong mga kongresista. O, paano na yan? Yung nang-api kay Marcolita nung nandyan siya sa Senado, ay sa Kongreso. Kita nyo naman yan. Mabuti nga ngayon ay itong si Paduano inangisay. Hanggang ngayon daw po ay hindi pa raw po nakaka-recover ito si Paduano. Di ba yun yung dapat na mananapak kay Marcolita dyan sa Kongreso? Nako, ang delikado rito, sina Kimbo, Joel Chua, itong si Gigi Suarez na mukhang ulupong, itong si Barbers na mukhang kingkoy, at itong yung sino yun, si Tambunting na mukhang telebisyon. Di ba mukhang telebisyon? Kasi yan yung sanglaan ng mga telebisyon ng mga nung unang panahon. Yang Tambunting. Kaya mukhang telebisyon yan Tambunting. Ito pa matindi. Yari ka ngayon, Louis Tro. Yan po si Louis Tro. Yan po yung sinasabi ko, ulit-ulit ko lang sinasabi, yan po yung parang kanyan si Louis Tro, parang pinutol na drum. Tapos, dinamitan mo ng Pilipinyana. Yan po si Louis Tro. Yari kayo ngayon kay Marcolita. Ha! Mananagot kayo ngayon. Dahil sa mga corruption ninyo. At yan na, talaga namang overwhelming yung ipinakitang performance ni Marcolita. Congratulations Sir Marcolita. At nandun po ang aking pagbati at paghanga sa iyo sa husay mo. Ayan. Hindi naman po tayo basta bumabanat dito. Ang sinasabi po natin dito, kung okay ang tao, irespeto, purihin natin. Pero, dito sa mga banat ng banat na walang kakwenta-kwenta, kagaya ito si Banat Bay, na wala ng ibang ginawa ito kundi murahin si Maharlika, na yan nga ay bumaliktad na yung lawi, nakaganyan yung labi, na parang binaliktad na bayag. Aba, ay, nako, kagaya, may nakalimutan ako kahapon na tungkol doon kay Joey. Ito pa lang si Joey. Kaya, kung inyong matatandaan, nakalimutan po niyang nailabas yung dito sa tagiliran niya. Yung damit niya, nakalabas yung dito niya. Marami pong nakakita na nung lumabas ito, naitaas yung damit niya na hindi niya namamalayan, kitang-kita po yung buhok ng kilikili niya. Pagkahaba-haba, lumabas na hanggang dito sa baywang niya. Ganun. So, tama pala yung sinasabi ng mami ni Yumi Santiago. So, anong expectin nyo doon kung ganun kahaba ang balahibo sa kilikili nitong si Joey? Ay di maantot.
Ang heat, mas matindi pa sa kambing. Oh, ayan. At bukas po, abangan ninyo, mayroon po akong ibubulgar dito. Kasi kung ngayon ay masyado pong marami tayong topic, tama na yung si Tambalos-Los na stroke. Bukas po, kahindik-hindik yung ating ito topic dahil ito po ay basta bukas na lang. Nako, sisiguraduhin ko sa inyo, matutuwa kayo. Dahil baka mayroon na namang ililibing. Ayan. Di ba? Yan po, basta ang inaabatan po natin dito yung mga ililibing na mga politiko or either government official. At baka ito na yung susunod na ililibing. So, kung hindi matuluyan ito si Tambalos-Los, baka itong sinasabi ko nito baka matuluyan. Yan po ang inabangan natin yung mga na-stroke na. Pero naniniwala pa rin ako na hindi basta-basta mamamatay ito si Tambalos-Los. Kasi unang-una, abnormal po ito eh. Pag ganyan pong abnormal, parang takot yung kamatayan sa kanya. Kaya parang malabo na mamamatay ito. Baka may stroke lang. Kaya masira lang yung kanyang utak. Ayan. Imagine mo ganun ang sasabihin ng pinsan mo. Napakasakit yun. Kung ako sa iyo, Tambi, takot. Kukunin ko yung baril ko, babarilin ko yung sentido ko. Nako. At grabe magsalita si Amy, ha? At mayroon na ako napansin kay Amy. Di po ba ngayon ay uso yung tinutusokan dito? Yung mayroon silang stick na itinutusok dito. Yung mga aesthetic doktor. Yung itinutusok dito para tumangos yung ilong mo. Mayroon silang ngayon nilalagay para tumangos. Napansin ko. Ordinaryo kasi yun, yung maliliit lang parang kwan lang, yung tinutusok dito. Napansin ko dito kay Amy Marcos, hindi lang yung stick na itinutusok dito ang nilagay sa ilong niya. Kundi parang mukhang troso yata yung tinusok dito, kaya ang ang taas nga. Kasi imaginin mo kung tutusok, hindi troso. Kwan pala yung para bang binti ng namatay na baka yung nilagay dito, kaya ang taas-taas. Yan yun. Binti ng baka. Buto. Yung buto, binti ng buto ng baka. Yun ang nilagay yata din sa kanya. Sa ilong niya. Kasi malalaman mo, tinititigan ko habang nagsasalita. Kasi, tapos yung itinaas yan, tapos parang naging butas ng kuiba yung kanya, yung bukana niya. 'Di ba? Parang magsasalubong. Walang pagkakaiba doon sa trumpa. Ayan. So, nasobrahan ng palagay ng buto ng kwan yan, buto siguro ng paa ng kwan yan, binti ng baka. Oo. Kasi tinitigan ko talaga mabuti. Oo. Pero talagang talagang nakapokus talaga ako rito kay Soto at saka dito kay kay Pangilinan, kay Kiko. Ang lalaki ng eyebag ng mga gago. Siguro hindi na natutulog yan. Tingnan nyo kung tutuusin ang babata niyan, ha? Ang babata pa niyan. Oh. Tingnan nyo. Ikumpara nyo sa akin. Yung mga yan, wala pang kwan yan, siguro si Soto, mga 75, mga 75 ganyan. Ito si Pangilinan, siguro something 60 or 65, ganon. Or 60. Pero, same, mababata pa yan kumpara sa akin na 176 years old ko na. Yung mga eyebag nila, grabe. Yung ito, talagang
talagang malalaglag na. O tingnan nyo na naman yung 176 years old. May nakita ba kayong eyebag? Kung meron man, natural yan. O, 176 ko. Kumpara dito sa mga unggoy na ito. Di ba? Yun yung sinasabi ko, na yung mga yan kasi mga isinumpa. At ako yung pinagpala. Yan. Kaya, ganyan yung mga itsura. Ang papangit na nga, tapos nakakadiri pa yung mga itsura nila kasi, ay bag lang, hindi nakakadiri yan, putra. Maanong kwan yan? Alam mo, ang gawin nyo, ito yung mga kwan, hindi na kasi nakakatulog yung mga yan. Sa totoo lang. Kasi sabihin, ayaw man, aminin man nila sa hindi. Noong nandyan sila sa posisyon, aba ay, nangurakot din po ito mga ito. Ngayon na nang bumalik para mangurakot na naman. Kaya, hindi nakakatulog. Nag-iisip kung paano silang makakapangurakot. Kasi ang problema talaga nilang malaki si Rodante Marcolita. Sisilipin talaga sila ni Senador Marcolita. Yun ang malaking problema nila, kaya yun ang laki-laki ng eyebag. Kagaya ni Remulla, di ba? Si Remulla, bata pa yan. Pero tingnan mo naman yung itsura. Ang eyebag din pagkalaki-laki, parang kala mo itinapal ng bulok ng kamatis. Dito. Tapos yung balat niya parang panggatong. O, di ba? Tingnan mo yung mga taong ito. Ang papangit talaga ng mga taong ito. Sobra. Kaya, nako, ewan ko. Tapos sila pa ang pabida. Kung alin pa yung pangit at mga bubo, yung pang mapabida. O, di ba? Pansinin ninyo. O, yan kaya ngayon, itong mga kongresistang mga tanga, ngayon, considered as mga bobo at mga tanga kayo. Di ba? Ay. Tanga, tanga, tanga. Bobo, malaki ang eyebag. Kiko, Ayan. Sabi ko naman sa inyo sa katangahan ninyo, babalik yan sa mukha ninyo, yung kabubuhan ninyo. Kaya nga mas maganda pa, na huwag na lang kayong magsalita na kagaya nitong si Lito Lapid. At tingnan mo naman, nagkas siya ng yes, ganun lang. Bumuto ako ng yes, dahil sumunod ako sa Korte Suprema. Yun lang sinabi niya, di ba? Wow! Anti-fin! Pero kasama na rin po yun doon sa talagang wala siyang masabi at wala siyang alam dahil bugok din ito. Pero wag ka, ha? Nadali niya si Lorna Tolentino. Yan po ang kinakasama niya ngayon. Si Lorna Tolentino. Tingnan mo naman ang kabubuhan ito. Tingnan mo. Sabi ko nga, sana ako na lang ang bobo. Tingnan mo. Nakapangasawa ng isang Lorna Tolentino. Nakalapag-live-in ng nakadinggoy ng isang Lorna Tolentino itong bugok ng senador na ito. Pero hanga ang ako dito. Dahil kahit bugok yan, si Lito Lapid, kahit walang utak yan, kahanga-hanga yung mga ginagawa niya. Hindi nga nagsasalita, di ba? Wala ka talagang masasabi sa kanya kasi hindi nagsasalita. Ito, hindi kagaya ito kay Kiko. Pa-style-style pa ng buhok niya na lalagyan pa ng igit ng kalapati yung kanyang buhok para lang magkaroon ng style. Ano ba yan, Sharon? Abay, pagsabihan mo naman itong asawa mo. Huwag na siyang style ng style kasi hindi bagay. Sinabi ko naman po, bukod na sa pagiging pangit nitong si Kiko Pangilinan, tingnan nyo ang eyebag niyan, pagkalaki-laki. Tapos yung mata niyan, pagkalaki-laki rin.
So, pagka ngumiti pa yan, para lang yung kwan. Para lang yung yung bang aso na kwan, na gustong magat. Yan yun. Ngayon, ikaw, Sheldok, no? Anong masasabi mo? Ito raw si Sheldok, no? Lalo rin daw lumaki yung mga ngipin. Dating parang mga ngipin ng kalabaw yung ngipin niya kalalaki. Ngayon daw ay parang ng ngipin ng ano to? Yung ano yung nandyan sa tubig na parang mga elepante kalalaki. Hippopotamus. Yan. Ang lalaki daw, ang lalaki ang humaba. Lumabas na raw sa kanya, bunganga niya yung kanya, ngipin niya. Nung habang nanonood ng impeachment ni Sara. Kung masabing archive, napagbutuhan, nanalo ang archive, wala na. Kasi ito yung mga nagbibida-bidahan, nagtatali-talinuhan, kagaya nito si Dilima na Garapata, o isa rin pala si Kwan, itong si Antivirus, nagsalisalita rin. Tingnan mo, pero makikita mo talaga yung pagiging maputla na yung kanyang ayoko nang ituloy. No? Basta, ang ito labas sabi ko, abangan po natin si Tambaloslos, ha? Balitaan niyo po agad ako. Pero ngayon po, ang pagkakaalam po, talagang inatake siya, pinali. Inatake na nga siya nung marinig yung archive na yung impeachment. So, ibig sabihin kasi wala nang pag-asa yan, eh. So, nung na-archive na impeachment, tapos sinundan pa ni Aimee yung pagkakasabing, paltan nyo na. Nananawagan ako sa mga kaibigan ko, mga congressman dyan. Nasa halip na pag-asikasuhin si BP Inday, sabi ni Aimee, palitan nyo na lang yung inyong speaker. Dahil yung inyong speaker na yan, maliban sa pagiging bunjing, ay buyong pa. Anong ibig sabihin ng buyong? Malaki ang bayag. Binulgar pa ni Aimee. Ang bayag nito. Marios, ito naman si Aimee, walang kaprino-prino. Imagine mo, sasabihin pang buyong, malaki daw ang buyong. Pagka ganun po kasi, pag sinabi mo kasing bunjing, yan po yung kwan, yung parang may kaltog ang ulo, yung may saltik. Yan po yan. Pag sinabi mong bunjing. Sinundan pa ng buyong. Ang sa amin po kasi dyan, iba po yung los-los, ha. Kasi yung los-los, malaki man, pero hanggang maliit lang din. Pero ito po kasing kwan, binabanggit ni Aimee na buyong, abay kasing laki po yan ng kwan. Mas malaki pa po yan sa tapayan. Kaya yun, doon na natuluyan na stroke. Itong si Romualdez. Ayan. So sana nga po, ay hindi naman po natin ipinagdadasal na matuluyan pa. Matuluyan siya. Pero sana. Ay, okay. So ngayon po, ano ba ang pwede kong maipayo na naman dito sa ating lalo na itong mga senior citizen. Kung kahapon po ay sinabi ko po yan na yun pong red bill paper. Ano po? Mahiwain nyo sa 7. Yung isang malaking bill paper po yan, ha? Red bill paper. Kada araw po, kumain po kayo ng isang gayat nun. Ayan. Para po ito sa mga senior citizen na maraming iniinda. Hindi ko po sasabihin ito kung hindi ko ginagawa. Hanggang ngayon po, lahat po ng mga sinabi ko sa inyo, lahat po yan, ginagawa ko po. Pero ito pa po ang isa. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Na kapag tumutok kayo dito sa Birana Live Studio TV, hindi lamang kayo suswertihin. Gaganda kayo, gugwapo. Yan yun. Kasi itong mga tinuturo ko na ito, talaga namang tried and tested na po yan. Ako po ang gumagawa niyan mismo.
Kaya kita niyo po ang resulta. 176 ko na, ganito pa ang itsura ko. Yun lamang pong itinuturo ko. Pero ngayon, mayroon pang karagdagan yan. Ayan po ang ugaliin ninyo na panoorin buo yung video ko dahil hindi nyo alam. Sa bandang dulo pala, mayroon kayong kapaki-pakinabang na malalaman. At ito na nga po yun. Masuswerte yung mga malalapit sa dagat. Ha? Yung mga malalapit sa dagat, napakaswerte ninyo. Pero marami sa inyo na malalapit sa dagat, ayaw nyong kainin ito. Itong sasabihin ko. Ano ba yun, Mr. Birana? Yun pong kwan. Seaweed. Ayan. Seaweed po. Nako. Ay talagang triple yung makukuha ninyong health benefits yan. Lahat na po yan. Maging doon sa mga barabaradong ugat ninyo. Kaya ikang mapapansin po ninyo, lalo na kayong mga senior citizen, ay ako talagang double senior na ako eh. Dahil 176 ko na. Pero, hindi ko po naramdaman yan. Dahil nga po dyan sa mga kinakain ko. Kung inyo pong natatandaan, sinasabi ko rin po na matagal na po akong hindi kumakain ng kanin. Ang kinakain ko lang po ay mga gulay-gulay. Pero hindi ko po ina-advise sa inyo yun dahil hindi nyo kakayanin. Pero, ito pong mga sinasabi ko, kagaya itong bell pepper, itong seaweed na ito, napakalaki po ng benepisyo sa katawan yan. Yung mga ugat-ugat po yan, yung mga tawag doon, yung mga naninigas-nigas na mga muscle. Kung inyo po mapapansin, minsan, mayroon kayong mararamdaman dito na parang nakukuryente kayo. Yan. Yan po yung kakulangan din ng isang kakulangan din po yan ng ng vitamins at saka yung sinasabi ko kahapon, limutan ko. Yung sinasabi ko na yung sa sili, ano yun? Na mayaman sa yun po ang kwandan. So, mga masakit sa likod. Yung bang may mga panhid yung mga binti ninyo. Yung mga ganun po ba, di ba, naranasan nyo? Halimbawa, may naglalakad kayo, di ba? Masakit yung tuhod ninyo. Ako po, wala ako nararamdaman na ano dyan. Kasi, ang masama nito, magtuturo ako ng mga ganyan, tapos ako pala nakakaranas noon. Wala po. At talagang honestly speaking, yan pong seaweed na yan, ang talagang napaka-husay sa lahat ng yung mga sakit-sakit na nararamdaman natin. At collagen pala, collagen yung sinasabi ko kanina. So, kung yan po, tingnan nyo naman. Kasi kung kulang ako sa collagen, yan po sina mga panayan, sina Kiko Pangilinan na yan at saka ito si Tito Soto. Kulang na kulang po sa collagen. Kahit tingnan nyo yung mga eye bag niyan, talagang nakalawit na. Ganyan po. So, hindi lamang po yan yung mga parang benepisyo ng seaweed. Kaya masuswerte yung mga nandyan sa tabing dagat. Pero, sa totoo lang po, marami po ang inaayawan niyang seaweed na yan. Marami pong umaayaw dyan kahit na taga-dagat ka, taga-malapit ka sa dagat. Hindi nila gusto. Pero, dako, sinasabi ko sa inyo, napakayaman po yan sa lahat. Vitamin C, akala nyo lang kalamansi o di kaya mga oranges o pinya lang ang vitamin C. Hindi po. Maging yung seaweed po na yan. At mayaman din po yan sa collagen na kung saan ay yan po yung nakakapagpabata. Nakakapagpabata po. Lahat yan ng mga itinuturo ko. Kaya yung sinasabi kong subscribe kayo rito sa Birana Live Studio TV at ginagarantiya ko, hindi lamang kayo gugwapo, gaganda pa kayo, suswertihin pa kayo. Kasi nga po yun po eh. Yun ang totoo.
Hindi nyo lang namamalayan na kapag ka nag-subscribe kayo sa akin, tuloy-tuloy yung inyong makukuhang kaalaman. Kaya tuloy-tuloy yung, kung masusunod din nyo lahat ng mga tinuturo ko, walang ibang pupuntahan, babata, kikinis ang mga balat ninyo. Hindi yung kagaya dito sa balat ni Remulla na parang panggatong. Yun po yan. So, yan po. Tubig ng saging, tinuro ko. Yung bell pepper, red bell pepper, ito pong seaweed na ito, napakahusay po yan. Maniwala kayo sa akin. Wala kayong mararamdamang mga sakit-sakit sa katawan. Ang isa po kasi sa nagpapatanda sa tao, yun pong tipong, ito na lang, pinaka-example ko sa inyo. Halimbawa, masakit ang likod mo. Ano ba ang nagiging reaction mo? Hindi bang irritable ka? Parang buryong ka? Parang ang lalim ng iisipin mo na para kang kwan, hindi ba? Ganon. Hindi ka mapakali kasi nga may nararamdaman ka sa katawan mo. Halimbawa sa tuhod mo. Hindi ba? Yun ang numero 1 nakakapagpatanda. Ngayon, kung sinusunod mo itong mga sinasabi ko, at wala kang nararamdaman sa katawan, hindi ba't napakagaan or na wala kang isipin, kundi napaka-relax mo. Hindi ba? Totoo ako, mali. Yan po yan. So, kayo mismo ang may kasalanan kung bakit ang babata pa ninyo mukhang matatanda na kayo. Lalo na kung itong itinuturo ko, ayaw nyo pang sundin. Ganun naman po kasimple. Kaya naman sinasabi ko rito, nasuswertihin kayo kapag nag-subscribe kayo dito sa channel ko. Ito na nga po yun. Hindi ba't swerte na? Itong habang pinapanood nyo ako, may natututunan kayo. Di ba? Una, dito pa lang sa channel ko, ninyo maririnig or narinig or mapanood na ang bayag ni Romualdez ay kasing laki na ng kawali or yung kalderong kwan. Yan na. Hindi po, biro lang po. Yun po yung sinasabi ko. Swerte na yung kagaya nito. Mayroon ako na ituturo sa inyo. Diba? At hindi lang yan. Baka pag inabot din ako ng tipos, may kaltog sa ulo, mai-announce ko rito na, oy, mga subscriber ko, mag-ready na kayo. Dahil bibigyan ko kayo ng kaparte doon sa mga nahukay kong mga kamuting dilaw. Okay, di ba? Yun po yan. So muli po, itinataas ko ang aking mapagpalang kamay na sana manawari ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, sakit man yan o matinding problema sa buhay. Bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat.